So, gumawa ko ng TradingView indicator na base sa volume and aggressiveness of buyers and sellers. Now, this indicator is based sa order flow na trading model. Ito yung magiging chart mo kapag ka magti-trade ka ng order flow. Ito, TradingView to, kailangan mo ng access ng volume footprint. Kagandahan pa is makikita mo talaga yung mga activities ng buyers and sellers on that particular price levels. And marami kang makikita like a point of control kung saan nag-agree majority ang buyers and sellers. Makikita mo din yung volume ng buyers and sellers and din yung tinatawag na delta, which is volume ng buy minus volume ng mga sellers. Kapag ka positive yung delta, ibig sabihin panalo yung mga buyers. And tinitingnan natin yan yung average. So ginagamit ko to kapag ka nagtitrade ako ng reversals, tapos yung mga nag-consolidate yung market, breakouts na trading. Ito yung ginagamit ko pag nag-confirm. Yun nga lang dito, kakapagod mag-zoom, tapos pabalik-balik dito. Kaya gumawa nga ako ng indicator, base pa rin dito. So yung itong indicator na to, gumagana lang to kapag ka meron kang at least subscription na pro sa TradingView para magkakaroon ka ng access nga sa data na itong mga data na to. So kailangan may access ka sa volume footprint. So dito, instead na itong indicator to, instead na mag-check ka nga pa nga dito, i-compare mo pa yung delta tapos yung volume. So ito na yung chart, ito na lang yung magiging mong chart. So ginawa ko is merong magpa-pop na arrow, small red arrow kapag ka aggressive yung mga sellers. And it's calculated based from the last 20 candlesticks, which is pwede mo rin ma-customize depende sa trading style mo mamaya kapag ka gusto mo ng access nitong indicator na to. And yun nga, kapag ka unusual yung aggressiveness ng mga sellers, merong red. Kapag ka yung sa buyers naman is merong green. So, yun yung tinatawag na delta. So, instead na magtingin-tingin ka pa dito sa last 20 candlesticks, kasi yun nga yung ginawa natin paraan doon, titingnan mo pa yung average na delta. Kung meron siyang unusual na delta na lalabas, dito maglalabas na lang ng arrow based sa last 20 candlesticks na delta. So dito nga sellers. Ibig sabihin, kung kita nyo naman yung trend is bullish, but meron nang pumasok na mga sellers. So dito ngayon, may pumasok na ng mga sellers sa candlestick na to. But nangyari is panalo pa rin yung mga buyers kaya nagtuloy-tuloy yung ag-akyat ng market. Andito na, kapag ka merong green na candlestick, ibig sabihin is mataas yung volume. So, still calculated from the last 20 candlesticks. So, nagiging unusual yung volume. Kaya ito, nag-green siya dahil panalo din yung buyers dito na side at mataas yung volume. So, dito kapag ka merong red, ibig sabihin panalo din yung mga sellers. Tapos, unusual yung volume compared sa last na 20 candlesticks back. So, dito ngayon, ang merong tinatawag na absorption sa pagtitrade ng order flow na kita nyo naman dito, aggressive pa yung kasi nga merong green, di ba? So, ibig sabihin, aggressive yung delta ng mga buyers, tapos pa mataas yung volume. But kita nyo, hindi na siya nakapag-angat ng price. So, ibig sabihin, na-absorb yung buyers ng mga sellers. And that simply means na potentially mag-reverse na yung market dito pababa. So, again, pumasok, dapat mag-aantay tayo ng at least 3 candlesticks after ng merong ganito. So, dito ngayon, kita nyo naman, hindi na talaga siya umangat. So, kahit paanong push ng mga buyers, naging agresibo sila, tapos mataas pa yung volume nila, hindi na sila nakapag-close na mas mataas. Kita nyo naman, mga black na yung candlesticks. So, ibig sabihin, na-absorb sila ng mga sellers. Marami din mga nagsasell, kaya na-stuck yung price. Yun yung tinatawag na absorption sa order flow. So, mangyayari ngayon, potentially mag-reverse na yung market. So, play ko nga to. Ano nga pala to? Replay lang to. So, tapos, dagdag pa nitong isang candlestick na to, na matumaas. So, di ba, meron na mga pumasok na seller dito. Nag-try yung mga buyers, but na-stuck na sila dito. Tapos ngayon, may pumasok na maraming volume na mga sellers. Kaya kung kita nyo, bumagsak na talaga dito yung price. But hindi yan yung tinitingnan natin. Dapat, titingnan natin is, una-una nga pala, nakalimutan ko i-mention, maghahanap ka ng mga confirmation sa PUI, yung support and resistance, kung saan yung may yung highest peak ng mga price, doon ka titingin ng mga reversals, yung tinatawag na PUI, supply and demand, ano man yung gusto mong itawag doon. Now, dito ngayon, ito na nga, meron na tayong confirmation na talagang pumasok na yung mga sellers, may volume na dito. So, kaya bumaba na yung price dito, meron na siyang aggressiveness,
na which is sumunod pa siya dun sa mga aggressive na sellers. So maghahanap tayo na yun ng confirmation. So dito, nag-consolidate pa. Hindi na yung mga buyers, hindi na talaga nila kayang i-push pa dito. So ibig sabihin, yung tinatawag nila sa smart money concept ata yun, na change of character. Kagandahan itong indicator na to is magagamit mo nga pala ito sa anumang trading strategy na ginamit. Malimang ngayon, ICT, pwede din to, yung mga fair value gap, i-confirm mo kung may volume ba talaga. Kaya yung breakout, yung mga ganyan. So dito, hindi na talaga pumalo yung price balik dito sa mga aggressive na sellers. So, potential, pwede ka na mag-sell actually dito. But sa akin, yung pinaka-ginagawa ko is mag-aantay pa ako ng confirmation talaga aggressive na yung buyers tapos merong volume. So, ito na yon. So, pumasok na yung maraming sellers. So, dito nag-consolidate na, di ba? Wala na talaga nagawa yung mga buyers. Hindi na nila na-push dito ulit yung price. So, pumasok na yun yung mga sellers tapos aggressive pa sila dito. So, mataas na volume tapos aggressive pa sila. So, pag walang volume, hindi maganda pumasok sa market. So, kailangan talaga aggressive sila. At the same time, yung calculation kasi nito is mas marami 3x times yung sellers compared sa buyers. At the same time, pagka green is 3x times yung, at least 3x times yung number ng sellers compared sa buyers. So, dito ngayon, mas mataas to, 3x times compared sa mga buyers. Kaya ito nangyari. Red, mas mataas, aggressive sila. So, pwede ka na dito mag-entry ng short. So, diba ngayon, pag close itong candlestick na to, na na-confirm mo nga na aggressive, pwede ka na dito mag-entry sa opening nitong candlestick. So, diba ganyan. Tapos, syempre, yung stop loss mo is sa last swing na, yung order type mo. Syempre, kung sell tayo, is sa last swing high. So, dito ngayon, pwede ka mag-target, depende sa yung target mo. So, pinaka-safe or pinaka-maganda is 2.5. So, 1 is to 2.5. Oops. Lang, ko ng konti. 2.5. 2.6 na. So, dyan na lang. 2 point something para kasama na yung spread. So, dito ngayon, pwede ka na nag-entry. At kung i-play ko yung price, ayan. Kaboom. So, may mga pumasok pa na maraming sellers dito. Talagang magpupush pa to lower. So, dahil dito, meron pa talagang pumasok na mga sellers. Aggressive pa sila. Kaya, ayun, magbabagsak pa talaga tong price. Ayan, di ba? So, pwede rin dito ka na nag-entry. Okay pa rin. Ayan, diretso. So, di ba? Sobrang taas ng pwedeng magiging take profit mo, especially if nag-trail ka ng stop loss. So, gano'n, instead na magtingin-ting ka pa dito sa volume footprint. So, depende sa mga confluence na ginagamit mo, maganda tong indicator na to para makita mo yung volume. At the same time, sino yung aggressive on that? Kasi nga, calculated to based on delta and volume. So, price, reaction, tapos volume, tapos delta. So, dito nga, ito yung tinatawag na absorption. So, yun na nga, kailangan titingnan mo syempre kapag ka merong ngayon trend, tapos bigla ang nag-consolidate, doon ka titingin o kaya doon sa mga PUI, yung mga peak ng price, tapos babalik ulit yung price doon ka titingin. So, for example, itong low na to banda, dito, titingin ka. So, yung tinatawag na PUI. So, dapat alam mo kung paano mag-distinguish ng PUI or support and resistance. So, ganun lang kasimple kung paano nag-work ang indicator, which is, kaganda nga, pwede mo to isama kung ano man yung strategy mo para ma-confirm mo yung volume ng mga buyers kung may pumasok pa talaga mga buyers and sellers. Now, yun na nga, kailangan lang is meron kang access nitong volume footprint, which is, I think, pro na subscription sa TradingView at is pro para makakaroon ka ng access sa mga data na to. Kasi ang ginagawa kasi ng indicator na to is pinupull out niya lang yung data based sa volume footprint. Ito nga yung code nito behind. Pakita ko sa inyo. Oops. Dito pala sa aking profile. Ito. Dito. ULFX kasi Ulysses Lacson. Tapos Forex. Kasi ginagamit ko ito sa Forex. Ito pa. Isang halimbawa. Aggressive yung mga buyers. Tapos ang tataas ng volume. Pero may pumasok dito biglang sellers. Tapos hindi na nakapag-angat. Wala nang bagong aggressive na mga buyers. Kaya ayan. Nag-stuck yung price. At dito na down na talaga siya. So kung gusto mong access nitong indicator na to, i-message mo na lang ako sa Facebook o kaya saan ka man nanonood, andyan yung dito sa description o kaya sa aking bio kapag ka nasa anong social media platform ka. Sa description, sa bio o kaya sa comment section. So hanggang dito lang video. Maraming salamat sa panunood. Have a nice day.